Masisira ang katawan, hindi makakatulog. Makakakita ng away sa mga kapitbahay. Parating mauubusan ng pera. Magkakasakit habang buhay. Matatanggal sa trabaho. Kulang sa balete. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. So, pag-uusapan natin yung amyaw at kung paano ito mapigilan kung kayo mismo ang ginawa ng ganitong kasamaan. Ang una na kailangan para mapagana mo ang amyaw ay yung pangalan ng tao. Dapat kumpleto at saka tama yung spelling. At mas mapapalakas at mapapadali ang bisa nito kung meron silang larawan ng isang tao na gusto mong patamaan ng amyaw. Kaya mag-ingat sa mga ina-upload sa social media. Dapat alam mo yung salita o orasyon para mautusan ang mga espiritu. Kailangan din ito ng dasal at saka alay para sundin ka ng espiritong inuutusan mo para gambalain ang isang tao. Maraming uri ng panggagambala. So pwedeng idaan sa hanap buhay. Pwede kang matanggal sa trabaho o di kaya matumal yung benta ng negosyo mo. Mga migs, wag po kayong mag-alala dahil hindi lahat ng tao ay nakakapagpapagana ng amyaw. Kasi po, ang amyaw ay kailangan na meron kang makasundo or maging kaibigan na espiritu or engkanto or maligno. Pero kung wala ka namang kaibigan na ganon, so may mga orasyon silang ginagamit na napapasunod nila ang mga espiritu. Kung alam nila ang orasyon na yon, tapos meron kang pupudiran na demonyo. Kung nakita nyo doon sa pictures na in-upload ko, so grabe yung mga sumpa niya, no? Minsan hindi natin malalaman na sinumpa na pala tayo kasi personal matatanggal sa trabaho, magkakaroon ng kaaway sa mga kapitbahay, o di kaya naman ay magkakasakit. So, hindi natin malalaman kasi minsan magkakasakit tayo sa physical. Although, ang naghatid noon ay isang maligno or engkanto. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, matatalino na yan sila. Hindi na yan tulad dati ng mga kulam na may koneksyon, nga gagamitan ka ng manika, gagamitan ka ng mga kung ano-ano pang mga kasangkapan. So yung iba, dinadaanan nila sa sakit na mahuhulog sa physical na sakit. So pag tumagos na sa spiritual, sisirain ang physical mong katawan. So pag nasira ng physical mo na katawan, kasi matatalino yung mga fallen angel matatalino yung mga maligno. So aalis na yon. Kasi may tama ka na May tama ka na. So ganun yun mga migs. So kung iniisip nyo, paano ba natin makukontra ito? So, pag-isipan natin yung konsepto o pamaraan kung paano gumagana ang sumpa. Kasi sa pamagitan yan, malalaman natin kung paano kontrahin. Gumagana siya dahil sa maligno or espiritu, entity, negative entity, na yun yung uutusan o magtatrabaho para sa gumawa ng sumpa. Kung yung entity na yon hindi makakalapit sa inyo, hindi talaga yon tatalab. Kung ang entity na yon may opening sa inyo, tatablan nyo talaga. For example, ganito palagi kang pumupunta sa simbahan, palagi kang nagdarasal. So, wala kang absent, parati kang nagsisimba. Pero yung ugali mo, chismosa. Pangalawa, gumagawa ka ng mga masasamang salita sa kapwa mo tao. O di kaya nang aagrabyado ka sa kapwa mo tao. So sa yun pa lang na pag-uugali mo, opening na yun ng maligno. So wala na yung karapatan yung guardian angel mo. Sasabihin ng maligno, oy, akin na to. Kasi may lapses tirahin ko na to. So yung guardian angel mo, walang authority para ipagtanggol ka. Kasi ikaw mismo, gumawa ka ng kabulastugan. So kahit pa ubusin natin yung buong awit, yung psalm, dasalin mo pa lahat yan, kung merong opening sa'yo, kung meron kang ginawang kabalastugan, mapapasok at mapapasok ka pa rin.
Kaya nga yung iba, nagtsatsaga sila sa mga anting-anting na galing din sa mga fallen angel. Kasi yung mga fallen angel na yun, didikit yun sa'yo. So, yun yung magiging kasangga mo para hindi ka mapasukan ng ibang fallen angel din. Ang problema, what if ang natawag nung mangkukulam ay mas malakas na fallen angel, mas malakas na maligno, syempre, talo yung gabay mo. Pero kung ang pinagkukunan mo ng lakas ay galing sa Diyos, sa God the Father, yung grasya ng Espiritu Sancti, hindi makakapasok yan kahit gaano kalakas pa yan na maligno. Kasi galing sa taas eh. Galing sa God the Father eh. The most holy. So, paano yan makakatagos? So, dapat balance din. Kung meron kang nagawang kasalanan, so, confess ka agad. Kahit hindi sa pari, kahit sa direct to God na yun. Pwede kaya sa taong nagawan mo ng kasalanan. Ganun. Kasi, malinis yung konsensya mo. Walang opening sa'yo yung diablo or maligno na inutusan. At saka meron akong ibabahagi na awit o Bible verse galing sa mga awit na pwedeng mag-exorcise pag may nakita kayong ganyang puno or kahit sa bahay nyo para hindi makapasok yung ganong mga klaseng maligno or espiritu. Yan po ay galing sa Psalm chapter 24 verse 1. So ito yung sasabihin nyo. Magdasal muna kayo ng mga debosyon nyo. Pagkatapos, umulit kayo ng isang Our Father. Pagkatapos nyo magdasal ng isang Our Father, sabihin nyo na walang sumpa na makakatama sa akin. Dahil mayroon akong pinanghahawakang salita na galing sa Diyos. Tapos isunod nyo yung Psalm 24 verse 1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. So, ganun lang. Ganun kasimple. Sabi ng iba, hindi sila naniniwala sa ganyan kasi simple lang daw na dasal. Alam mo mga migs, kahit simple pa yan na dasal, kung galing sa puso, may manifestation yan. Kahit pa gaano kataas yung orasyon ng iba, kahit basahin pa nila yung isang buong testamento, kung mahina yung pananalig nila, o di kaya hindi galing sa Diyos ang kapangyarihan nila, talo pa rin sila. So ganyan lang yan mga migs. Napaka-simple lang. So I hope meron kayong natutunan sa video ito at panoorin nyo yung interview ko. Ilalagay ko sa comment section, di kaya sa description, hanapin nyo yung link. So nandoon. So yun lang mga migs, kita-kits until next topic.